Amen. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo bilang paggalang po sa pagbasa po ng salita po ng Diyos. Samahan niyo po ako na buksan po ang ating pong mga Biblia sa Roma chapter 13 verses 1 and 2. Ulitin ko po. Roma chapter 13 verses 1 hanggang 2. Roma 13 verse 1 and 2. Nakita na po ba ng bawat isa? Verse 1, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Verse 2, kaya nga ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Salamat po sa salita po ng ating Diyos. Pwede na pong umupo ang bawat isa. Magandang umaga dyan sa Pilipinas. Kumusta po ang bawat isa? Okay po ba yung boses ko dyan? Sa Zoom, alam ko malinaw yan. Ayan, may nag-thumbs up naman sa Zoom to eh. Sa face-to-face kaya, malinaw ba yung boses ko? Amen. So yun, tayo po ngayon ay darako na sa pakikinig ng salita ng Panginoon at online ulit ako. Nabasa na po kanina yung ating pong teksto. Sino po ba yung nakakatanda sa mensahe natin nung nakaraang ako po'y ginamit? Palapit na po tayo sa pagtatapos po sa ating series sa Roma at ngayon ay 30 na. So dahil 16 ito, kunti na lang. So nakapag-umpisa na po tayo sa practical o sa application. Yung nga po yung nakaraan, yung sa Roma 12, doon po tayo nag-start sa application sapagkat sabi ko nga ng mga nakaraan, ay yung Roma ay nahahati po sa dalawang division. Yung una ay doctrinal at yung pangalawang division mula sa 12 hanggang 16, ito ay practical o application doon sa mga nauna nating napakinggang salita po ng Panginoon. So nasabi ko nga nung nakaraan, nag-start na po tayo at ngayon po ay pangalawa na sa practical o application na gagawin po pagkatapos po nating mapakinggan yung doctrinal teaching about sa salita po ng Panginoon through Paul sa Romans. So ngayon, nasa 30 na tayo at pinabasa ko lang kay Ron yung dalawang verses 1 and 2, pero yung ating pong tatalakayin ay hanggang buong chapter 14. So verse 14 tayo. So hanggang verse panawa sa biyaya po ng Panginoon ay maayos po nating mahayag pati yung internet connection po natin at matapos po natin ng alas 12. Alas 12 lagi na. So bago po yun, tayo po muna ay panandaliang lumapit po sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Samahan niyo po ako. Yes, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We worship your name, O God. We enthrone you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, patuloy po kaming nagpupuri sa iyong banal na harapan, nagpapakumbaba, itinataas ang dakila mo pong pangalan. Salamat o Diyos sa umaga pong ito na kami po ay binigyan mo po ng lakas, na muling pagkakataon na kami po ay makapakinig ng iyong banal na salita.
Salamat po, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na nag-o-ordain sa bawat isa sa amin at patuloy pang nagsusustain sa lahat ng aming pangangailangan, O God. At sa oras pong ito, sa kapahayagan ng iyong banal na salita, hayaan mo, O Diyos, na pawang katotohanan lamang po ang aming pong marinig mula po, Panginoon, sa iyong lingkod. Patuloy na ituro mo po sa akin kung ano mga dapat ko pong gawin, O Diyos. Holy Spirit, Lord, patuloy na ikaw ang Diyos na manguna sa akin. Patuloy na ang knowledge, ang wisdom ay taglayin ko na nagmumula po sa iyo, Panginoon. May paunawa ko po ng mayroon pong kabanalan, mayroon pong pagrespeto at paggalang ang sa iyong mga salita, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na dumalo ito sa bawat isa sa amin. Lubusan po namin itong maunawaan. At hindi lamang po namin maunawaan, kundi higit sa lahat, maisagawa po namin ito at mabigyan ka po namin ng kaluguran. O Diyos, marami pong salamat sapagkat sa ganang amin, wala po kaming magagawa. Subalit kami nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na siyang patuloy na magbibigay sa amin ito ng kaunawaan at patuloy, Panginoon, magbibigay ng kaparaanan na maisagawa ang lahat ng bagay na nais mong magawa ng bawat isa. Lord, marami pong salamat. Patuloy ko pong itinataas, pinagkatiwala sa iyo ang mga nasa face-to-face. Ito mga Panginoon sa Palmera, sa Pangasinan, maging ang mga nasa Zoom online, Lord, it be live. Patuloy na pagkaisin ko kami, Panginoon, sa isang layunin. Ang patuloy ka, Panginoon, masamba at patuloy ka naming mabigyan ng kaluguran. Sa lahat ng ito, Panginoon, ay patuloy na walang ibang maitanghal, kundi ang dakila mo lamang pong pangalan. Lord, maraming salamat. Muli, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan, mga pagkukulang po namin, Panginoon, na hindi po namin nagawa, Panginoon, at tungkulin, ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin. Lord, patawarin niyo po kami at hayaan mo nawa, Panginoon, na sa umagang ito ay patuloy ka naming mabigyan ng kaluguran. Purihin ka, Ama, sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. So yun, tayo po ngayon ay magpapasimula na. Kumusta po ang mga nasa FB Live po natin dyan? Hindi ko man po kayo nakikita pero alam ko po na naka-tune in po kayo. Maging sa mga manunood pa po sapagkat tayo po ay naka-record po sa FB. So pwede pong mapakinggan o mapanood yung ating pong recording sa FB Live anytime na gusto po natin. So kaya salamat po sa teknolohiya na nagaganap sa ating mundo sapagkat nagagamit po itong instrumento para maihayag ang salita ng Panginoon at makapakinig ang nais makapakinig. So yun po, so tayo po ngayon ay darako na, mag-uumpisa na po tayo. Tune in lang po tayo sa ating pong book na ating pag-aralan sa Roma 13. At ngayong umaga ito, pinamagatan ko po yung ating pong pag-aaral at alam ko naman po na ito po ay palasak po sa bawat isa sa atin dahil lalo na po ngayon, no? Malapit na po yung election dyan sa Pilipinas. Ilang buwan na lamang po ay mag-election na. So medyo siguro yung topic na ito ay talagang ano sa atin ngayon. At nawa nga po ay maunawaan po natin ayon po sa kapahayagan po ng salita po ng Panginoon. So yung topic po natin ay the Christian responsibilities in the society. So nung nakaraan po na ating pag-aaral sa Roma 12, yun po ay ating pong tungkulin o gampanin sa ating pong iglesia, sa ating kapwa Kristiyano o sa church. Hindi lang sa Christ alone, sabi kong ano nakaraan, hindi lang sa Christ alone, kundi sa body of Christ. So kung paano tayo makitungo sa ating kapwa Kristiyano na naaayon sa kalooban ng Diyos at mabigyan po natin ng parangal ang Diyos na dakila. So yun po yun ang nakaraan. At ngayon po ay nasa 13 tayo. Ito naman po yung the Christian responsibilities in the society. So pag sinabi pong society, ito po sa mundo natin pong ginagalawan. So kung ano daw po yung ating tungkulin. So yun po yung ating topic ngayon. At yung tema po natin, sabi po dito, how to live as citizen of heaven and earth. So, dual citizen po kasi tayo, di ba? Dual citizen po tayo. So, ayun, ano naman po yung nasa live, yung ating pong monitor dyan. So, kung medyo mabilis po ako, at hindi pa na ipa-flash yung ating po dyan sa monitor po natin, makinig na lang po tayo. So, yun po. So,
sabi ko, dual citizen po kasi tayo. Ngayon, yes, alam po natin, we are Christian, we are believer of Christ, we are citizen in heaven. So alam natin na temporary lamang po tayo dito, hindi po tayo talaga dito. Mayroon po talagang nakatakda na tayo po ay titirhan. At kung ikaw ay believer of Christ, alam na po natin yon sa piling po ng ating pong Panginoon. So, pero dahil nandito pa po tayo sa mundo, so citizen pa rin po tayo, especially dito po diyan po sa Pilipinas, o citizen tayo ng Pilipinas. So dual citizen po tayo dito sa mundong ito at sa langit. So paano daw po tayo makapamuhay sa mundong ito na mabibigyan po natin ng kaluguran ang Panginoon? So sabi ko po kanina, nauna ko na po yung introduction po natin. Sabi ko nga po, ito pong ating pag-aaral, karugtong ito ng ating pag-aral ng nakaraan dahil inuunahan lang natin kung paano tayo makitungo, kung paano natin isagawa ang mga natutunan natin, kung paano tayo makasamba ng totoo sa harapan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pong ginagawa. So yun po yung sa Roma 12. So andiyan po, ayan, nakikita naman po. So, ito naman 13, sabi ko nga po, in-address po ito ni Paul. Para ito naman sa society o sa mundo natin ngayong ginagalawan. Ngayon mismo na nandito pa tayo sa mundong ito. So, ibig po sabihin, dapat makikita sa atin yung dalawang citizen na ito. At sa lahat ng ito, mabigyan natin ng kaluguran ang ating Diyos na dakila. So, sa ngayon po, sabi ko nga po, bilang Kristiyano, sabi diyan, in today's world, this passage challenge believers to balance obedience to government with ultimate loyalty to God. So, mahirap po talaga ito na maibalance po natin yung ating pong ginagawa, especially tayo po ay mga Kristiyano, at kung paano din natin, sabi dito, kung paano natin ibabalance yung ating pagsunod. Pagsunod sa government, pagsunod ba sa Diyos? Alin ba yung dapat? Ito po minsan yung nagiging problema po ng mga Kristiyano. Kasi dati-rate, sabi ko nga, isang kwento lang muna, no? Dati-rate kasi, ako personally, bilang believers, parang nasasagregate ko yung mundo na aking kinalalagyan. Literal na ito po. So, tapos parang sa tingin ko, wala akong pakialam sa kanila. Hindi, basta ako'y maglilingkod sa Panginoon. So, pero hindi. Nandito pa rin tayo sa mundo. Nandito pa rin tayo sa mundong ito na kailangan na mayroon din tayong susundin at sa pagsunod po natin, mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos na dakila. So, ito po yung kabuuan halos kasi ng ating pag-aaral. Dahil ito nga po, sabi ko, hinati ko po ito sa tatlo. Sa tatlo po ito. Pero itong tatlo na to, dapat nakikita ito habang tayo po ay nabubuhay o nandito sa mundong ito. Hindi lamang sa loob ng church, kundi sa paglabas po natin sa church. Sabi ko nga kasi mayroon po ako isang kausap ng isang araw na kapwa natin Kristiyano. Sabi ko po kapag Kristiyano ka, sa loob ng church, wala nang problema. Kasi alam nila Kristiyano ka So kahit anong diyan, alam na Kristiyano ka. Pero paano kaya tayo pag dumating na sa panahon na lumabas na tayo ng iglesia? Wala na tayo, hindi tayo magkakasama, magkakahiwalay tayo. Nakikita pa kaya sa atin yung pagiging Kristiyano? So, ito po yung ating pag-aaral ngayon. At sabi ko, nag-introduction pala ako na minsan ito po yung mahirap. Ito po yung challenging sa ating mga Kristiyano. Yung pagharap sa mundong ito. Kung paano natin ibibigay yung pagsunod sa mga nandito po sa pamahalaan ng mundong ito. So, mamaya po sa ating pong pag-aaral, mas maliliwanagan po tayo dito. At sabi pa po rito sa ating pong introduction, sabi to, kasi ito po, alam natin, nasa Roma. So, dako muna tayo doon sa kalagayan po ng Roman Church. So, ano ba yung kalagayan ng Roman Church? Doon sa yung government po doon. Sabi nito, Rome was
empire and the emperor had ultimate authority. So emperor po yung may ultimate po na kapamahalaan o namumuno doon sa Roman. So para sa atin ngayon sa Pilipinas ay yung presidente. So kapag sinabi ng presidente, yun yung dapat masunod. So kumbaga siya yung sa pamahalaan ng o government, yung presidente sa atin, yun yung mayroong karapatan o siya may ultimate na authority na may handle ng government. So sa kanila noon ay yung emperor. At si Emperor Nero, yung emperor ng panahon na to, nung sinulat ni Paul ang Book of Romans. At si Emperor Nero, yun po yung namumuno, siya yung may karapatan sa lahat ng government. So sabi dito, the Roman governments collected heavy taxes and had strict legal system. So yung government noon ng Roman sa pamumuno ni Emperor Nero ay sabi dito, 'di ba, collected heavy taxes. So ibig sabihin, hindi lang siya yung itong tapat, kundi nag-o-over siya. Sa Pilipinas, di po ba, marami din po tayo mga taxes. Kaya nga minsan, sabi natin, ano ba yan? Laki-laki sana ng sahod ko. Pero bakit gaganito na lang yung natira? Kasi nga, ang dami mga binabayaran. Ang dami mga taxes. Pero dapat ba tayong sumunod? Dapat ba tayong magreklamo? So mamaya po yun sa ating pagpapatuloy. Doon po, sa kapanahonan po ng nila Paul, doon po sa Romans, ganyan po yung so kumbaga sa ating pong kalagayan ngayon, medyo mayroon pong corruption nagaganap at mataas po yung mga taxes po noon at parang katulad natin ngayon, lahat na lang may tax. Lahat na lang may tax. At sabi ng Israel legal system, so ibig sabihin, kailangan talaga to, kailangan gawin, kailangan nilang sundin. So yun po yung kalagayan doon sa Romans. At sabi pa rito, makikita natin dyan kung nasusubaybayan nyo dyan sa face-to-face. Sabi dito, under Nero, Christian were arrested. Arrested, tortured, and executed in terrific ways. So, nung panahon po ni Nero, kumbaga, yung mga Kristiyano noon, hinihigpitan na tinutorture. Bakit? Sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sabi dito, executed in terrific ways. So, ibig sabihin, hindi tama yung proseso. Hindi tama yung pagpapahirap. Pero, yun yung nagaganap noon, nung kapanahonan nila Paul. Pero, nung sinulat po itong Roman 13, ay hindi pa ganong katindi na yung mga, pero ando na yun, ando na yung pagpapahirap, ando na yung mga pagchurchur o pagbabawal sa pagpapahayag ng salita po ng Panginoon. So, yun po yung kalagayan ng Roman sa panahon na yun. So, sa atin ngayon, ano po yung kalagayan ng ating pamahalaan? Mapalad po tayo, di ba? Dahil sa bansang Pilipinas, hindi pinagpabawal ang pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Mapalad po tayo. So, dito po sa bansang Oman, alam natin na Muslim country to, pero praise God, sapagkat mayroon din pong gawain na nagaganap dito. At hindi lang yung Christ Alone Church ang mayroon, kundi marami pa. So praise God, praise God. So mayroon pa rin tayong kalayaan. Pero nung panahon nila, mahigpit, pinagbabawal. At mayroon tiyak na mayroong kaparusahan kapag ikaw ay nabalitaan na nagpapahayag, sapagkat iba yung tinuturo doon po sa Roman. So taliwas kumbaga. So yun po yung kalagayan nila doon. So kung titingnan natin si Paul, ang tagal niyang pinaunawa sa mga Kristiyano, sapagkat ang kaubasap dito ni Paul, lagi nating tatandaan, ay mga Kristiyano na. Parang katulad natin, mga Kristiyano na nga ba tayo? So, mga Kristiyano na nga ba, yung mga kausap ko ngayon, praise God, nawa ay lahat po tayo ay mga believer of Christ na. So, parang katulad ni Paul, ang kausap niya ay mga believers na. Yun nga lang, ito po ay nahahati sa dalawang grupo. Yun po yung Jewish Christian at saka Gentile Christian. So, pero ngayon, tayo po ngayon ay pinag-isa na.
So, tayo po yung magpapatuloy na. Nasa introduction pa lang tayo, nakailang minuto na naman ako. So, yun, salamat sa Panginoon. So, yun lang po yung, pinapakita ko lang po, yung kalagayan po ng, so kung baka, tinignan ko nga sa Google kung gaano katindi yung kalagayan ng government doon sa Roman. So, matindi po yung hindi okay. Kumbaga, at hindi fair laban sa mga Kristiyanong naroroon. Pero tingnan po natin kung ano po yung ipinayo ni Paul sa kanyang mga kapwa Kristiyano doon sa Roman Church. Sa kabila ng ganun po yung kalalagayan nila. Nasa kumbaga, hindi tama yung pakikitungo sa mga Kristiyano doon at yung pamumuno ni Emperor Nero ay hindi okay. Kumbaga, sabi ko nga tiningnan ko rin yung background ng namumuno si Emperor Nero. Nakita ko doon na ito pong si Emperor Nero, 'di ba sabi ko nga kanina yung binasa po natin heavy taxes, nagkukulit siya ng heavy taxes tapos kailangan masunod. So ito talaga dapat. So nakita ko yung background sa Google, tiningnan ko. Etong si Emperor Nero, nagpapayaman siya. Kumbaga, sabi ko kanina, hindi lang pala ngayon na sa ating kalagayan na mayroon pong corruption na nagaganap. Doon din sa kapanahonan nila ay laganap din po yung corruption sa pamumuno po ni Emperor Nero. Pero alam to ni Paul. At sa ating pagpapatuloy, makita natin na pinagdaanan at naranasan ni Paul yung kahigpitan, yung kaistriktuhan nito ni Emperor Nero. Pero makita natin mamaya kung ano yung ginawa ni Paul bilang example dito sa ating pag-aaral. Makita po natin kung ano yung ginawa ni Paul. Kaya ito experiensyado niya at itinuturo niya ito sa kanyang kapwa Kristiyano. At sa atin din ngayon na nakapakinig ng salita po ng Panginoon. Na hindi po Kristiyano ka, hindi ka nasusunod. So, wala nang batas, kundi kung batas ng iglesia, yun lang. So, ngayon po, sa ating pong pagpapatuloy, tingnan po natin kung ano po yung itinuturo ni Paul sa mga Roman Church at sa atin ngayong umagang ito. So, kanina binasa ni Ron, yung verse 1 ito. So, tango po muna tayo ngayon bago ko po basahin. Siguro baka hindi ko na po babasahin or ipapabasa. Saglit-saglit siguro, sisingit-singit ako pagbasa ko ng verse. Kasi mahirap pag pinabasa ko si Ron, baka hindi ko marinig. So, pero kung pwede naman, pag medyo hirap na ako, papabasa ko kay Ron. So, yun. So, sabi dito, yung ating pong tema, doon po tayo sa ating pong tema. So, how to live a citizen of heaven and earth. So paano tayo mamumuhay sa dual citizen na mayroon po tayo? So number 1, sabi po dito, submission to authorities. So sabi ko po, ito po ay nung nakaraan po ay sa church o sa body of Christ, yung itinuturo ni Paul sa kanyang kapwa Kristiyano na dapat gawin para mag-glorify kung ano yung totoong pagsamba sa Diyos. So, pag-aralan natin yan, last na ako'y ginamit ng Panginoon. At ngayon naman, bilang mayroong dual citizen, paano naman tayo magkikitungo o kung ano yung dapat nating gawin sa ating pong mundong ito na ating ginagalawan. So sabi ko nga, una sa lahat, sabi dito, submission to authorities. So yung authorities dito na binabanggit ay hindi po yung authorities sa loob ng iglesia, kundi ito po ay authority na nagaganap po sa mundo. So sabi ko po kanina, sa kapanahonan nila Paul, si Emperor Nero yung nasa taas. Kumbaga sa atin, sa kapanahonan natin ngayon ay yung presidente. At sino nga ba yung presidente natin ngayon? At ngayon nga, sobrang tindi ng nangyayari sa ating government. Di po ba? Sila nagtatalo-talo, hindi sila nagkakaisa. So parang ang hirap para sa kalagayan natin ngayon, ang hirap sumunod, ang hirap makinig sa namumuno sa atin. Pero ano yung sinasabi ng Biblia? Especially tayo po ay mga Kristiyano. Submission to authority. So, submit to the authority. Tapos, kanina binasa po ni Ron, bakit kailangan nating mag-submit? Sabi ni Paul. Bakit kailangan nating mag-submit sa authority? So, pag sinabing submit, submit.
So pag sinabi ng Biblia, wala tayong atubili dapat doon kasi yun po yung sinasabi ni Paul. So sabi natin, doktrina ba yan na kailangan bang gawin? Yan yung lagi natin tinatanong. So sabi dito, babasahin ko po So ako na lang muna magbabasa. Verse 1 ito, ang bawat tao, tiyan po natin ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinilaga ng Diyos. At sila'y nararapat sa parusa. Ang bigat ng sinabi ni Paul, no? So, ito lagi ang tanong natin. Kahit ba gaya ng mga namumuno sa amin ngayon, magsasubmit ba kami sa authority ng government? So, tuloy pa tayo para ating pong, sabi dito, bakit kailangan daw nating mag-submit? Ang linaw, di po ba? Dahil ito po ay itinilaga o pinahinuntulutan lahat ng, alam naman po natin, lahat ng nagaganap sa ating pong bansa, sa ating buhay, sa lahat, ito po ay pinahintulutan ng Diyos. Pero dito, ang tindi pa, sabi pa dito, sapagkat walang pamahalaan, hindi mula sa Diyos. So, ibig sabihin, balik tayo doon sa mga Romano, kay Emperor Nero. So ibig sabihin, kahit ganon yung nangyayari, ganon yung ginagawa. O katulad ng sabi ko, pinaparusahan, masyadong istrikto, pinagbabawalan yung pagpapahayag ng salita ng Diyos at kapag nahuli ay ito-torture, tapos hindi yung process ba, kumbaga, yung due process ay hindi okay, hindi fair. Pero ito pa rin yung sinabi ni Paul. Sabi ko nga kanina, si Paul mismo nakaranas nito. Pero sa kabila ng naranasan ito ni Paul, ito pa rin yung tinuturo niya. Itinuturo niya sa mga Romano at napapakinggan natin ito ngayon sapagkat nakasulat po ito sa Biblia. So sabi dito, God's sovereignty and government authority exists because God allowed them. So, pinahintulutan. Pinahintulutan. So, bilang Kristiyano, dahil alam nating naganap ito, nangyayari ito, dahil sa kapangyarihan, dahil sa kalooban ng Panginoon, o dahil sa kapahintulutan ng Panginoon, we as believer of Christ, dapat po nating sundin kung ano ang umiiral sa ating pong government. So yun po yung sinasabi ni Paul at ngayon sa atin din na mga Kristiyano at citizen ng mundong ito at citizen sa langit. So ito daw po yun. So ang hirap, sabi ko nga kanina, ito yung pinakamahirap. Kasi nga, lagi nating Kristiyano ako, ang mali yung kanilang ginagawa. Mamaya po sa ating pagpapatuloy, makikita po natin kung paano at kung hanggang saan lang ba yung ating pagsunod. So, para hindi tayo makalabag sa sinasabi po ni Pablo dito po sa Roma 13. So, sabi dito, the purpose of government, it means to punish evil and reward good. So dito, sabi ko nga, kung makikita natin dito, sinabi dito ni Paul, ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan. So minsan po kasi, sino po dito yung natatakot sa mga pulis? Yung mga
a Christian, our mission is to spread the gospel, preach the gospel. Titigil ba tayo? Sino ba yung susundin natin? Yung pamunuan ba ng mundong ito? O yung pamunuan ng lahat ng bagay, lahat ng tao, the sovereign God? Sino ba yung nagbigay ng batas? Sino ba yung nagsabi na sumunod sa authority? Si Lord. Pero masigit siyang makapangyarihan, masigit siyang may authority sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao, sa lahat ng nandito sa mundong ito. So, sino ang dapat nating sundin? So, tayo lang po yung makakasagot niyan at nasa Biblia po yan. So, ano po yung nangyari kina Paul? So, ipinagpatuloy pa rin po nila. Pinagpatuloy po nila. So, yun nga, binanggit ni Peter at ng mga alagad. Sa Diyos sila susunod, hindi sa tao. Sapagkat higit na makapangyarihan ang Diyos na nag-utos sa kanila na ihayag ang salita ng Panginoon. So, tayo sa kapanahonan natin ngayon, kung we as a Christian, believer of Christ, sino yung dapat nating sundin? Titigil ba tayo? Hindi na ba tayo sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon? Hindi. Sabi, uuwi tayo sa pamunuan kung ito ay naka-align sa kalooban ng Panginoon. Kung ito ay ikabubuti ng bawat isa sa atin. Pero pag alam natin, ikalulugod ng Diyos. Pero kung hindi na naka-align, humihiwalay na sa kautusan ng Panginoon, hindi tayo dapat sumunod. Sapagkat, kung parusahan man tayo sa mundong ito na may umiiral na batas, pero lagi natin tatandaan, mayroong isang Diyos na kumukupkop sa bawat isa sa atin na sinusunod natin ang kanyang kalooban. Amen po. So isa sa pong illustration dito na balance po nila ang obedience to the government authorities. Matindi din po yung kanilang pinagdaanan. Hindi ko na po ito isa-isa dyan. Kanina nga sinabi ko si Peter at saka yung mga apostol. So binanggit ko po ito sa Acts 5:29. Basahin niyo po yan para makita po natin. So sabi dito, Peter respect the Roman legal system, appeal to Caesar. Dito si Peter, si Paul to. Mali yung sa Acts 25:11. Yung kanina sa 5:29 si Peter to, pero dito sa Acts 25:11 si Paul. Paul respect the Roman, so ibig sabihin, maliban kina Peter at saka sa mga apostol, dito sa Acts 25:11, Paul respect the Roman legal system, appeal to Caesar, and uses his trial as an opportunity to preach the gospel. Tingnan nga natin, baka mali naman ako. Acts 25:11. 25:11. Sabi po rito, kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dahil dito ay dapat akong parusahan ng kamatayan, hindi ako tututol. Ngunit kung walang katotohanan ang mga paratang nito sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Sa emperor ako dudulog. So ibig sabihin, kung titingnan po natin dito, pinapakita pa rin dito ni Paul na so nagsasubmit pa rin siya sa authority. Kasi nga bawal. So kailangan niyang sumunod sa authority, sa pamunuan noon ni Emperor Nero na kukulong o paparusahan yung mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon. So nagsasubmit siya. Pero sabi niya dito, so siyempre alam naman niya kung sino yung nasa mataas. So siya mismo ay susuko. Excuse me. So, kailangan niyang mag-submit. Pero, sabi ko nga dito, ginamit ni Paul yung kanyang pagkakakulong para ipahayag pa rin yung salita ng Diyos. Opportunity to preach the gospel. So, ibig sabihin, may kaparaanan pa rin si Paul. Yes, nag-submit siya. So, makita natin doon yung balancing, di ba? Nag-submit siya sa authority ni Emperor Nero, pero higit siyang nag-submit pa rin siya sa authority ng sovereign God. At ano yung mission ni Paul? To preach the gospel. Yes, nasa kulungan ako, nasa kama. So, hindi pa rin ako uwento. Ipapahayag ko pa rin yung salita ng Panginoon. So, nakita po ba natin? Na balance. Nag-submit sa authority, sa legal system si Paul, at nag-submit pa rin siya sa authority ng Panginoon. So, ito po yung tinuturo sa atin. Mag-submit tayo sa authority ng pamunuan at higit tayong mag-submit sa authority ng Diyos
na siyang namumuno sa kabuuan at higit na dakila at makapangyarihan sa lahat, na may hawak ng lahat ng may pamunuan dito sa ating pong mundo. So, ganun po makita po natin kasi gospel po kasi ang tinuturo dito ni Paul. So, sino pa? Sino pa yung makita po natin dito na dumanas din po ng ganito pong kalalagayan na kung paano i-balance ang pag-submit sa authority at pag-submit sa Diyos na dakila? Si Daniel. Kilalang-kilala natin to. Alam na alam natin to, yung buhay po ni Daniel. Pinagbabawal, di ba? Pinagbawal doon nung sila po napunta doon sa isang pamahalaan. Pinagbawal po na sila po ay manalangin sapagkat iba po yung customary nila doon. Hindi pwedeng gawin yung nung sila po ay na-exile. Hindi po pwede nilang gawin yung ginagawa nila doon sa kanilang bayan kasi napunta sila sa iba. So, kailangan nilang sumunod. Kailangan nilang sumunod. Pero ano ang ginawa nito ni Daniel? Nagpapigil ba sa kanyang pakikipag-ugnayan sa Panginoon? Natakot ba siya? Sabi naman natin sa kanila, kanina may pinag-aralan natin sa 13 dapat huwag tayong matakot kung hindi tayo gumagawa ng masama. So sa kalagayan ni Daniel, dapat siyang matakot, di ba? Kasi nga hindi niya sinunod yung na dapat pinagbawal na wag manalangin katulad ng panalangin na ginagawa ginagawa nila Daniel. Pero hindi pa rin siya nagpahadlang. Ano ang ginawa ni Daniel? Basahin po natin yan sa Daniel 16. Hindi ko na po babasahin sapagkat mahaba pa tayo. Nasa una pa lang tayo Daniel continue praying despite the king's law. So may batas, yung king, pero itong si Daniel ay sumunod pa rin. So ibig sabihin ba nag-disobey si Daniel? Si Daniel ba ay masamang tao o hindi tama ba yung ginawa ni Daniel o hindi? Tama po yung ginawa po ni Daniel. Na-balance po ni Daniel po yung kanya pong paglilingkod o so bilang tao na nandoon po ay na-balance niya po dahil masigit niyang pinarangalan, masigit niyang sinunod ang Diyos na may hawak ng lahat ng authority sa mundong ito. Hindi na pagbawalan, hindi na nahadlangan yung pakikipag-ugnayan ni Daniel sa Diyos. Kasi yun sabi, yes, sumunod ka kung ito'y nakaalay. Pag hindi na ito nakaalay sa kalooban ng Panginoon, sundin mo ang higit na dakila at makapangyarihan sa lahat. At sino yon? Ang ating Panginoon. So, maging yung kanyang mga kaibigan, kung babasahin natin yan sa Daniel 3:16-18, kung titingnan natin yan, sina Shadrach, Meshach, and Abednego, di ba? Refuse to bow to the king. So, hindi sila sumamba sa mga Diyos-Diyusan, sa mga pinapatupad po doon. Bakit? Alam nila, higit na makapangyarihan at ang pagsamba, ang pagbow ay dapat lang naibigay sa Diyos. Na dapat lang ibigay sa Diyos. So, kumbaga, di ba hindi sila natakot? Sila Daniel, hindi sila natakot. Dahil alam naman nilang paparusahan sila. Kapag hindi sila sumunod, tiyak mayroong gagawin sa kanila. Mayroong mangyayari. At kung babasahin natin yung kabuuan ng Daniel, makikita natin doon kung ano yung kaparusahan na ipinataw sa kanilang mga pag-disobey